Mami, alis muna ako, pumunta ako kila Ethan. Paalam ni Anthony sa kanyang ina. Saan ka na naman pupunta? Aba, at magbubulakbol ka na naman? Inis na saad ng kanyang ina. Mami naman ngayon nga lang ako aalis. Ano bang gusto nyo? Magbukbok ako dito sa bahay. Mami naman pagbigyan mo na ako, ngayon lang naman Reklamo ni Anthony sa kanyang ina. Anthony anak, hindi naman sa pinagbabawalan kita. Pero nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Paano ka? Wala namang ibang tutulong sa'yo kundi ako. Wika ng kanyang ina. Mami, matanda na ako. Kaya't alam ko na yung gagawin, okay? Just trust me. Pangungumbinsi ni Anthony. Anthony, I trust you anak. Kailan ba kita hindi pinagkatiwalaan? Ang gusto ko lang naman anak, ay safe ka. Alam mo naman, maraming mga nadidisgrasya ngayon at di natin alam kung kailan at saan. Lalong-lalo na gabi ngayon. Paalala ng kanyang ina. Ano ba yan? Kapag umaga naman tayo aalis, bawal dahil mainit. Paggabi, bawal din. Di ko na talaga alam ma'am kung saan ako pupunta Naiinis na saad ni Anthony. Well, pwede bang huwag ka na lang kasing umalis ng bahay? Suwestyon ng kanyang ina. Huwag na huwag mo akong pigilan ngayon, mami. Aalis ako ngayon. May lakad kami ni Ethan. Ngayon lang to, okay? Babalik din ako agad dito sa bahay. Naiinis, ngunit kinukumbinsi pa rin ni Anthony ang kanyang ina. Anthony, huwag kang ganyan. Makinig ka sa akin. Tawag sa kanya ng kanyang ina, subalit sadyang matigas ang ulo ni Anthony at agad na umalis na. Babalik din ako, ma'am. Relax ka lang. Bye. Sigaw ni Anthony pabalik sa kanyang ina at agad na umalis na at pumunta sa kanyang mga kaibigan. Hay nako, ang batang yun. Hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Wika ng kanyang ina habang pinagmamasdan si Anthony na paalis ng kanilang bahay. Anthony! Tawag sa kanya ng kanyang kaibigang si Ethan. Uy Ethan, pasensya ka na. Tagalan ako. Ang kulit ni mami, ang epal. Niinis na wika ni Anthony. Hiyan mo na yun. Ang mabuti pa. Tawagan na natin sila para makaalis na tayo. Suwestyon ni Ethan. Ha? Hindi pa ba sila nakarating? Nasaan pa sila? Nagtataka ang tanong ni Anthony kay Ethan. Hindi pa Ang tagal nga nila. O buti na nga lang dumating ka na. Para hindi naman ako bored dito. Mag-isa lang ako kahihintay sa inyo. Naiinip na saad ni Ethan. Pasensya ka na pre. Natatawang saad ni Anthony. Okay lang. As usual, early bird pa rin ako at kayo palaging late. Natatawang wika ni Ethan. Maghintay lang ba tayo dito sa kanila? O may naisip kang ibang paraan para makarating sila dito? Tanong ni Anthony. Bukod sa tawagan sila pre, wala na ako maisip na ibang paraan para dumating din sila ngayon na. Ani Ethan. Ay pre, may naisip ako. Napangiti si Anthony. Kaya nagtaka naman sa kanyang ngiti si Ethan. Ano naman yan Anthony? Nako, baka kalokohan naman yan Banta sa kanya ng kanyang kaibigan. Parang ganun nga. Ipaprank call natin sila para agad silang pumunta dito. Natatawang suwestyon ni Anthony. Ha? Paano? At anong klaseng prank yan? Tanong ni Ethan. Basta, akong bahala pre. Ang mahalaga, mag-enjoy tayo habang hinihintay sila. Naku, sige na nga ikaw bahala. Basta, hindi ko ideya yan Ideya mo yan. Huwag kang mag-alala. Akin ang number para matawagan na natin sila. Ani Anthony kay Ethan, kaya't agad naman siyang binigyan ni Ethan ng mga phone numbers ng kanilang mga kaibigan. Ano ba yan? Ba't ang tagal makasagot ni Ryan? Naiinis na wika ni Anthony. Sabi ko naman sa'yo pre, di agad sumasagot yan. Parang ang babae, bagal-bagal gumalaw. Dagdag ni Ethan. Last na lang talaga to. Kung di pa niya sasagutin,
No choice tayo, hindi maghintay na lang talaga. Kaya't agad namang tinawagan ni Anthony ang kanilang kaibigang si Ryan at sa kabutihang palad naman ay ito'y sumagot. Hello? Sino to? Tanong ni Ryan nang sagutin ng tawag. Diyos ko Ryan, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Praise God. At ngayon mo lang sinagot. Anthony, gago ikaw pala. Di kasi nakasave yung number mo sa phone ko eh. Number mo to? Iba yan pre, ba't di mo sinave? Hindi pa ako tawag ng tawag, nakakadismaya ka naman. Pagdadrama ni Anthony. Aba, hindi ko talaga masasave. Dahil sa tagal magkakaibigan natin, ngayon ka lang tumawag sa akin. So, ano yung na-expect mo? Agad ko alam number mo. Paliwanag ni Ryan. O siya, ganun na nga. Anyway, saan ka ngayon? Tanong ni Anthony sa seryosong tono. Pupunta na ako dyan. Magkasama na kayo ni Ethan? Tanong nito. Oo, bilisan mo na nga. May nangyaring di maganda. Ethan, pag sinabi kong sumigaw ka ha. Bulong naman ni Anthony kay Ethan, di siya namang tinunguan ito. Ha? Ano ibig mong sabihin, Anthony? Kinakabahan ako. Kinakabahang tanong ni Ryan. Ano ka ba? Kailan ba ako tumawag sa'yo? Ngayon lang, di ba? So it means napaka-importante nito. Halika na dito. Naaksidente kami ni Ethan at duguan siya. Kailangan ng tulong mo, dali na. Seryosong saad ni Anthony. Ano? Seryoso ka ba talaga, Anthony? Kinakabahang tanong ni Ryan. Oo naman. Ethan, okay ka lang? Pagdadrama pa ni Anthony. Ryan, pumunta ka na lang dito agad. Sigaw ni Ethan na talagang kapanipaniwala talaga. Teka nga, saan ba kayo? Tatawag lang ako ng ambulance para ma-save si Ethan. Natatarantang saad ni Ryan. Tumawag na ako ng ambulance. Ang mabuti pa, pupunta ka na agad dito. Bilisan mo. Sige na, ito na, pupunta na ako. Baba mo na itong tawag, dadating na ako agad, okay? Ani Ryan, at agad nang ibinaba ang tawag. Swak na swak. Sigaw ni Anthony na naging dahilan upang mapangiti siya ng malapad. Bakit? Gumana ba yung prank mo? Tanong ni Ethan. Aba, oo naman ako pa. Natatawang wika ni Anthony. Nag-enjoy ka pa talaga at dinamay mo pa ako. Ethan. Bro, chill. It's just a prank, okay? Hindi na tayo matatagalan. For sure, lapit na yung mokong na yan. Ewan ko talaga si Anthony. Iba talaga ang trip mo ngayon sa buhay. Natatawang wika na lamang ni Ethan. At di nagtagal, ay agad nang nakarating si Ryan. Agad din naman itong nakita sina Anthony at Ethan. Kit agad na sinenyasan ni Anthony si Ethan na magtago. Ha? Magtago ka na dito, andito na si Ryan. Gago ka talaga. Wika na lamang Ethan at agad din nagtago. Anthony, asa na si Ethan? Kumusta na kayo? Okay lang ba siya? Ano bang nangyari sa kanya? Agad-agad na tanong ni Ryan. Wah! Chill bro, dami mo namang tanong. Natatawang magpapakalma ni Anthony sa kaibigan. Aba, sino hindi matataranta sa tawag mo? Naaksidente yung kaibigan natin. Tapos tumatawa ka lang? Niiinis sa saad ni Ryan na siyang naging dahilan upang mas lalong mapatawa ng malakas si Anthony sabay sabing, It's a prank! Ethan, lumabas ka na! Agad namang kumunot ang noon ni Ryan. Ano? Prank lahat ng yun? Naiinis na tanong niya. Pasensya na Ryan. Ikaw yung napagtripan ng umokong na to. Ani Ethan. Gago ka ba Anthony? Halos magkandara pa ako sa pagpapatakbo ng motor ko para lang makarating agad. Pagkatapos sasabihin mo sa akin, prank lang lahat? Naiinis na saad ni Ryan. Ano ka ba, Ryan? Chill, okay? Buti nga, andito ka na. So it means, makakaalis na tayo agad. At maaga tayong magsasaya. Ano? Oh my gosh! Ito na ba ngayon yung bagong trip mo sa buhay, Anthony? Hindi makapaniwalang tanong ni Ryan. Oo eh, sorry na damay ka pa. Tara na, alis na tayo. Kung di ka pa na-prank, hindi ka pa kagad makakapunta dito. Matatagalan pa tayo sa pag-alis. Tara na nga Ryan, pagpasensyahan mo na yung kaibigan mo si Anthony ha. Bago yung trip sa buhay eh. Alis na lang tayo, okay?
pampapakalma ni Ethan sa kaibigan. Ewan ko si Anthony. Tara na nga. Manda ka talaga sa akin, may araw ka rin, Anthony. Salamat ka, kaibigan kita. Banta sa kanya ni Ryan. Shh! Oy mo naman. Ikaw na nga talaga yung bagal-bagal mo. Ikaw na nga yung late eh. Sagot naman ni Anthony. Oh, mag-aaway ba kayo dito? Alis na tayo. Tanong ni Ethan sa dalawang kaibigan. Tara na nga. Sambit na lamang ni Ryan at agad naman silang umalis at nagpunta sa bar para mag-unwind. Okay. Para naman mas mag-enjoy tayo ngayon, gumawa naman tayo ng kalokohan. Suwestyon ni Anthony sa kanyang mga kaibigan nang makarating na sila sa bar. O ano naman yung naiisip mong kalokohan? Sana naman, hindi yan tungkol sa mga babae dito at iba body shot. Nako, baka makasuhan pa tayo niyan pag nagkataon. Pagsagot ni Ethan. Grabe naman, ang dumi naman ang isip mo sa akin, Ethan. Tulad kanina, mag-prank call na lang ulit tayo. Hindi ko lang ngayon eh. So, sino naman tatawagan natin? For sure, number ko pala yung nakasave dyan sa phone mo. Dagdag pa ni Ryan. Kaya nga, tatawag tayo ng kahit na sino. Mapagtripan lang natin yung mga number. Ano? Deal? Paano nga, Anthony? At anong klaseng prank yan? Naiinip na tanong ni Ryan. Ang init naman ng ulo mo, pre. Chill. Magpa-prank tayo sa bawat number na matatawagan natin. Then, sasabihin natin nanalo siya sa loto. Okay? Or, suggest kayo, ano kayang the best? Nung maganda bang prank call ngayon? Nag-iisip na sa ad ni Anthony. Huwag na lang yung nanalo sa loto, pre. Baka mag-assume yung mga tao. Wika ni Ethan. Sige. What if death threat na lang? Suwestyon ni Ryan. Ano ba yan? Nakadrugs ka ba, pre? Tapos din ang trip mo eh. Natatawang sa ad ni Ethan. Ay, alam ko na. Magpaprank tayo na ex tayo. Panimula ni Anthony. Anong klaseng ex? What if lalaki matawagan mo? Ex pa din ba? Bobo ding mag-isip si Anthony, no? Natatawang sa ad ni Ryan. Di pa nga ako tapos magsalita. Patapusin niyo muna ako. Oh, sige, go. Sana worth it yan, ha? Paalala sa kanya ni Ryan. Very worth it, mga pre. So, ganito. Magpa-prank tayo na ex ng mga matatawagan nating random number. Okay? Kapag babae ang matatawagan natin, magpapanggap ako na isa ako sa mga ex niya. At kapag lalaki naman, ay magpapanggap ako na ex ng jowa niya. Gets nyo? Parang gusto ko yung trip mo ngayon, ha? In fairness, mukhang mag-i-enjoy tayo niyan. Pagsang-ayon sa kanya ni Ryan. Aba, si Anthony yan, Ryan, ha? Mga nakakalimutan mo. Dagdag pa ni Ethan. So, ano? Start na tayo? Tanong ni Anthony, kaya't agad namang tinangoan siya ng kanyang mga kaibigan. Agad silang nag-dial ng unang numerong kanilang tatawagan. Hello? Sino to? Tanong ng boses ng isang babae. Aba, babae pre. Ang cute ng boses. For sure, chick yan. Tumahimik na kayo dyan. Saway ni Anthony. Hello, hi. Sagot ni Anthony. Who are you? Tanong ulit ng babae. I'm one of your ex. Ex? Kuya, wrong number po ata kayo. Ever since na pinanganak ako, hindi ko pa naranasang magkanobyo, okay? Hindi gumana ang prank mo sa akin. Ani ng babae at agad na pinutol ang tawag. Gago, unang prank call nga natin, pero namalas na agad, ani Ethan. Oo nga eh, hindi man pala nakaka-enjoy. Dagdag pa ni Ryan. Ano ba kayo? Ulit pa tayo, baka this time, swerte na talaga tayo. Kung bahala, Anthony. Basta makikinig lang kami. O sige, last na talaga to. Kapag di pa talaga epektibo, titigil na natin to. Wika ni Anthony at agad na namang nag-dial ng ibang numero. Hello? Sino to? Si Ethan to, ex mo. Ethan? Paano ba nakuha ang number ko?
Tanong ng babae. Pumilog naman ang mga mata nilang tatlo sa narinig. Gago ka ba, Anthony? Bakit pangalan kong ginamit mo? Ethan naman, ako nang bahala, okay? Natatawang saad ni Anthony. Parang interesado ako. Dagdag pa ni Ryan. Sige na nga, tuloy mo na lang yung pakikipag-usap sa babaeng yan. Ani na lamang ni Ethan. Naalala ko pa kasi yung number mo. So, I tried calling you. Kung ginagamit mo pa. Yes, ginagamit ko pa to. Well, hindi ka na ba galit? Galit? Yup, I thought galit na galit ka sa akin sa nagawa ko sa'yo. Teka nga, Anthony, ba't parang ibang usapan na yan? Tanungin mo nga yung name ng Facebook niya para makita natin kung maganda ba o hindi. Napaka-sad girl naman yan. Suwestyon ni Ryan. Mas mabuti pa nga. Dagdag ni Ethan. Hindi naman ako galit. At kung ano man yung nangyari noon, nakaraan na yun. Iba na ngayon, okay? Pwede ko bang malaman yung Facebook account mo para makapag-video call din tayo minsan-minsan? Tanong ni Anthony. Sure. I-search mo na lang, Mina Cecil. Sagot ng babae. Uy, ano po hinihintay nyo? I-search nyo na. Bulong ni Anthony sa mga kaibigan. Sandali lang, Mina iilang ako. Pagdadahilan ni Anthony, at agad nilang sinearch ang pangalan ng babae, at nang makita nila ito, ay diring-diri sila. Dahil ang pangit-pangit pala ng babaeng kanilang kausap. Ew, ang pangit naman pala niyan. Ibaba mo na yun, Anthony, nagsasaya lang tayo ng oras dyan. Pandidiri ni Ryan. Oo nga akala ko pa naman ang ganda-ganda, ang anghel ng boses Natatawang saad pa ni Ethan. Oo nga, maski ako din nagulat bababa ko na to. Andyan ka pa ba? Tanong ni Anthony. Yes, Ethan, bakit? Sorry, miss, pero hindi pala ako si Ethan. Ako si Anthony. Ikaw pa naman yung unang napagtripa namin ng mga kaibigan ko. Pasensya ka na. Panimula ni Anthony. Ano? Di ko get. Miss, hindi ako si Ethan na ex mo. Ako si Anthony. Prank ko lang to sa lahat ng mga natatawagan namin. Sagot ni Anthony. No, ikaw to, Anthony. Bakit di mo man lang tanggapin na until now ay galit ka pa? Mahal na mahal kita, Anthony, alam mo yan. Kilala kita. Kaya ikaw to, huwag ka nang magdadahilan pa. Miss, nababaliw ka na ba? Sorry pero di talaga ako yung ex mo. Ako si Anthony. At ginamit ko lang ang pangalan ng kaibigan ko na si Ethan. Kaya pasensya ka na talaga. Sorry ulit sa istorbo. Paalam ni Anthony. Kahit nang maibaba nila ito, ay agad silang tatlong napatawa. Akala ko pa naman, effective yung prank mo. Parang minalas na naman tayo. Oo nga, akala ko din. Ginamit ko pa naman yung pangalan ko. Nakakaya ka talaga, Anthony. Ano ba, pre? Ang mahalaga, try natin. Mas enjoy nga lang tayo. Baka hinahanap na ako ng mami ko Alam niyo naman yon. Palagi akong hinahanap, akala mo naman mawawala ako sa kanya. Ano ba yan? Sabihin mo sa mami mo, boys ka. Biro ng mga kaibigan niya at nagtawa na naman sila. Ay nako, loko talaga kayo. Ani lamang ni Anthony. At agad na lamang silang nagtawanan at nag-inuman na lamang at nagkwentuhan. Paano ba yan mga pre? Uwi na tayo. Suwestyon ni Ryan. Sige mga pre, uwi na tayo. Bukas na naman ang banding. Paalam ni Ethan. Ingat mga pre. Paalam na rin ni Anthony sa mga kaibigan niya at agad na silang umuwi sa kanilang mga bahay. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon sa kanyang pagmamaneho, ay bigla na lamang may bata sa kanyang harapan na sumulpot na siyang naging dahilan upang masagasaan ito ni Anthony. Napasigaw siya ng mura bago natumba sa kanyang motorsiklo. Agad niyang nakita ang bata na puno ng dugo ang ulo nito dahil sa pagkakatumba. What the? Anong gagawin ko dito? Natatarantang saad niya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kung kaya't agad niyang tinawagan si Ethan. Hello pre,
Na-miss mo ako kaagad? Biro ng kanyang kaibigan nang masagot nito ang tawag niya. Gago, di kita na-miss. Pero pwede mo ba akong samahan o puntahan ngayon Kahit ngayon lang. May nasagasaan akong bata pre. Ha? Anong sagasaan? May bigla kasing sumulpot na bata pre. Di ko alam, di ko man lang namalayan. Nakita ko na lang agad siya dito sa kalsada. Ito, wala pa namang katao-tao sa lugar. Pre, ako sa'yo, matulog ka na. Kung may ipaprank ka man ngayon, wag ako, okay? Di pa talaga ako natuto kanina na palpak yung mga prank mo. Ano ka ba, Ethan? Hindi nga ako nagpa-prank eh. Totoo to. Tulungan mo ako. Pakiusap ni Anthony. Ewan ko sa'yo, mabuti pa matulog ka na. Baka lasing ka lang dyan. Wika ni Ethan at agad na ibinaba ang tawag. Napahilamos na lamang ng kanyang kamay si Anthony dahil sa hindi siya pinaniwalaan ni Ethan. Shit, hindi na nga ako pinaniwalaan ni Ethan. Paano pa kaya kay Ryan? Isip namang buhay to Ani Anthony at agad na lamang tinawagan si Ryan dahil sa wala naman siyang pagpipilian ng mga oras na yun at tanging si Ryan lamang ang kanyang pag-asa. Anthony, napatawag ka? Nagtatakang tanong ni Ryan. Pre, kailangan ko ng tulong mo. May nasagasaan akong bata dito. Kailangan ko ng tulong mo ngayon. Kanina pinrank mo ako. Ngayon, ito na naman. Lakas din ang trip mo. Natatawang saad ni Ryan. Ryan, dito prank. Totoo to. Kailangan talaga kita ngayon. Hindi rin ako pinaniwalaan ni Ethan eh. Pero, sana naman ikaw maniwala. Hindi ito prank. Pakikiusap ni Anthony. Pasensya na pre. Pero kung gumagawa ka na naman ng prank sa ngayon, wala talaga akong panahon sa mga ganyan. Kita mo naman lasing tayo. Mag-isip ka naman ng tama kahit ngayon lang. Sagot na lamang ng kanyang kaibigan at tulad ni Ethan ay ibinaba ang tawag. Kuya, dalhin mo na ako sa ospital. Hindi ako makahinga. Wika ng bata kay Anthony na naging dahilan upang mabawasan ang takot niya. Dahil akala niya ay nawala na ito ng malay dahil sa pagkakabangga niya. Teka lang bata ha, naghahanap pa ako ng tutulong sa atin. Wika ni Anthony, kahit labag man sa kanyang kalooban, ay agad niyang tinawagan ang kanyang ina. Anthony anak, thank God na tumawag ka dito. Ma, huwag sana kayo mabibigla. Pero pwede po bang tulungan niyo ako? Ha? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Yun na nga bang sinasabi ko kanina eh. Ma, pwede ba tulungan niyo na lang muna ako? Huwag niyo muna akong sermonan. Sige na please. Bakit ba anak? Ano bang nangyari sa'yo? May nabangga akong bata sa kalsada. Kailangan ko siyang dalhin ngayon sa ospital. Kailangan ko tulong niyo please. Pakiusap niya. Ano? Yun talagang sinasabi ko kanina pa eh. Panimula ng kanyang ina na siyang pinutol kaagad ni Anthony. Ma, mas pinapalala niyo yung sitwasyon. Pumunta na lang kayo dito. O sige, nasan ka ba? Sige, pupunta na kami dyan. Wika ng kanyang ina. Agad namang sinabi ni Anthony ang kanyang lokasyon at agad silang isinugod sa ospital. Nalaman nito ng kanyang mga kaibigan at agad din silang pumunta sa ospital. Oh, di ba Anthony? Sinong tama sa ating dalawa ngayon? Andyan ba yung mga kaibigan mo para tulungan ka? O di ba? Ako lang din naman ang tatawagan mo. Wala ibang tutulong sa iyo kundi ako. Sermon sa kanya ng kanyang ina. Magandang gabi po, tita. Pasensya na po talaga kayo. Kasalanan po namin kasi hindi kami naniwala sa sinabi ni Anthony na may nasagasaan siyang bata. Ani Ethan. At di mo kami masisisi kung bakit di ka namin natulungan. Sorry, tita. Na-prank niya kasi ko kanina eh. Kaya akala ko prank din lahat. Totoo na pala. Malungkot na saad ni Ryan. Anong prank? Anong klaseng prank yung ginawa ni Anthony kanina? Pinrank niya po kasi ako na naaksidente si Ethan. Pero di pala. Kaya di po kami nakatulong agad. Pero alam niyo po tita, tutulong talaga kami. Kaya lang sadyang akala lang namin prank lang talaga yung lahat eh. Ayan. Kita mo na ang naging bunga ng ginawa mo, Anthony. Paano na lang kung na-prank mo din ako at hindi ako naniwala na ngayon totoo na pala.
Eh di namatay na kayong dalawa ng bata dun sa lugar na walang katao-tao. Mag-isip-isip ka nga. Magkakasakta ko sa puso sa ginawa mo, Anthony. Ma, sorry na, okay? Hindi ko naman talaga akalain na mangyayari yun eh. Promise, hindi na talaga ako magpa-prank ulit. Dapat lang, tingnan mo yung mga nangyari. Kahit mga kaibigan mo ngayon, hindi ka na pinapaniwalaan. Dahil sa mga kalokohang ginagawa mo sa buhay. Sana naman, Anthony, mag-isip-isip ka na. Matanda ka na para sa mga prank na yan. Sana naman matuto ka na sa mga nangyari ngayon. Sorry talaga, ma. Hindi na mauulit. Wika ni Anthony na tila ba nahihiya sa kanyang mga ginawa. Pasensya ka na rin, pre. Kala talaga namin prank eh. Oo nga, pasensya ka na talaga. Akala namin ni Ethan. Prank lahat, mali pala kami. Pero di mo naman kami masisisi, di ba? Oo na, okay na. Kasalanan ko rin naman eh. Pero, alam niyo anong nakakatawa? Ano? Ang bilis ng karma ko. Natatawang saad ni Anthony. Ano ka ba, Anthony? Natutuwa ka pa. Ang mahalaga, nasa maayos na kalagayan ka na. Pati na rin yung batang nasigasaan mo. Ani Ryan. Kahit napatangaw na lamang si Anthony. At sa kabutihang palad, ay okay na rin ang bata. At nang dahil sa nangyaring iyon, ay hindi na sinubukan pang mag-prank ulit ni Anthony sa kanyang mga kaibigan o kahit sa kaninong tao. Dahil ang bilis talaga ng karma. At mabuti na lang at may awa pa ang Panginoon sa kanya. At sinagot pa ang kanyang hiling na bigyan siya ng pagkakataong magbago.